Busina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga mainit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Rexina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na! Okay. Good morning sa ating lahat. So, welcome back dito sa Busina Arangkada. Dito po sa The Flyers TV pa rin syempre. What is your stand? Let's make it clear. Okay, so good morning ulit sa ating lahat. Ngayon nga po ay araw ng Miyerkules, petsa 14 sa buwan ng Mayo, and hope na yung ating mga manok nanalo sana, lahat ng mga manok ninyo ay nanalo, so ayan. So isipin natin ang election po, during election period, tayo po ay nagkawatak-watak, tayo po ay nagkanya-kanya ng mga sinuportahan ng mga manok. Pero after po ng election, may naiproklama na, may mga nanalo na. So, dapat yung mga nagkawatak-watak, mga kaibigan na nag-away-away before, ngayon dapat muli ay magkaroon tayo ng unity, or pagkakaisang muli, or hindi na dapat mag-away-away dahil tapos na pong eleksyon at may nanalo na. So, ibig sabihin po, kung sino man yung mga nanalo, suportahan natin as long as na ang kanilang mga advocacies, ang kanilang mga ginagawa sa ating gobyerno ay naayon sa kanilang mga ipinangako sa atin at para po sa kapakanan ng bayan. So, let's support them. So, yun nga, tuwing election lang tayo dapat nag-aaway-away, na nagkakanya-kanya ng paniniwala kung sino ang dapat na iboboto. Kung sino man yung mga nanalo, hindi man natin sila gusto, dapat supportahan natin. Lalong-lalo na kung may maganda naman silang plataforma para sa atin. So, yan po yung ating pakiusap sa ating mga katribo na ayan, simula ng mahalalan or ng election period, medyo nagkakaiba-iba ng mga paninindigan, nag-aaway-away yung magkapatid, nag-away yung magkaibigan, nagkaaway dahil nga sa magkahiwalay sila ng pinapanigan ng mga kandidato. Pero tapos na nga ang eleksyon, so oras na para maghilom ang lahat at tayo po ay muling magkaisa para po sa ating bayan. Magtrabaho ang lahat. At sana naman inaasahan natin na yung mga kandidato na nanalo, even though sila ay magkakaiba ng partido, ay sila po ay magkaroon ng iisang adhikain diyan sa ating mga sa kanilang posisyon diyan sa pamahalaan, lalo na yung mga nasa Senado at Kongreso, na gumawa sila ng para sa ating lahat. Yung makikinabang ang buong sambayan ng Pilipino, hindi lamang yung iilang tao na nakapaligid sa kanila or yung iniidolo nila. Ganun talaga kasi ang buhay. So may mga idols tayo. Kaya lang, pag nasa gobyerno ka na, dahil inihalal ka ng bayan, dapat ang iyong loyalty po ay wala po doon sa mga taong nasa likod kung bakit ka tumatakbo. Pinagkatiwalaan ka ng boto ng mga Pilipino. So, Pilipino dapat ang nasa priority natin. Especially yung mga maliliit na mga Pilipino katulad natin na umaasa na sana may pagbabago. Hindi lamang po sa mga taong nakaupo sa gobyerno, kundi sa mga pulisiya, mga gagawin nilang trabaho dyan. Especially sa pagkain, na nagmamahalan lahat ng pagkain. Sa mga sahod, na Diyos ko po, ang bababa ng sahod, maliban sa mababa ng at lahat, tigil pa, pinipigilan pa yung ibang benepisyo. Halos hindi ibigay ng mga kumpanya dahil nga hindi na ito nasisilip ng ating mga nasa gobyerno dahil puro personal issues na lang ang kanilang pinag-uusapan dyan sa Kongreso at Senado. Mga buhaya kayong naturingan. So dapat naman sana dahil ngayon ay medyo yung mga nakapasok na mga inaasahan natin na magiging professional ang kanilang trabaho dyan sa Kongreso at Senado ay maging maayos na po. Mawala na yung payaso, mawala na yung mga linta, mawala na yung mga buhaya, mawala na yung mga artistahin,
diyan sa Senado at Kongreso. Magtrabaho na tayo lahat, ano man ang iyong background. Tumakbo ka sa pagkakongresista, tumakbo ka sa pagkasenador, ay gumawa ka ng batas na ikakabuti ng karamihan o ng sambayan ng Pilipino. Katulad na lamang din sa sektor ng mga manggagawa. Kami sa call center, walang numaasikaso, walang sumisilip. Kumusta na ba ang call center industry, ang BPO industry ng Pilipinas? Mukhang napapag-iwan na tayo sa ibang bansa. Akala mo ang call center ay napakataas ng sahod. Pero kapag nandun ka na sa loob, makikita mo ang totoong kulay ng call center. Trabaho ka sa gabi, magdamag. Pero ang sasahurin mo napakaliit dahil sa mga mitigation na pinaggagawa ng mga kumpanyang ito. Pati yung mga benefits, kulang-kulang. Ang oras mo na pumasok ka ng sakto, 8 hours, pero ang babayaran sa'yo, kulang-kulang. So, nasisilip kaya ito ng Department of Labor, So, yun. So, ito sana isa sa mga tutukan ng ating mga kongresista at mga senador. So, araw-araw itong ating babanatan dito sa ating programa, dito sa The Flyers TV, sa Bosina Arangkada, So, silipin nyo mga kongresista, mga senador, yung aming mga trabaho, sa aming mga sektor, yung mga manggagawang Pilipino, mga pabrika man yan, or sa private sector, kabilang na po kami mga nasa BPO, akala ninyo malalaki ang aming kinikita, pero pinagsasamantahan kami ng aming mga among banyaga, so sinasamantala yung ating mga ignorance, pinapalabas nila na napakaganda ng BPO dahil dollar ang kinikita, pero hindi totoo. So silipin nyo ito, araw-arawin natin to. Ay nako, ang hirap sa inyo. Okay. So, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating programa. Ito nga po pala ang inyong Coach Randy, makakasama niyo sa loob ng 30 minutes. Araw-araw po tayo dito mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga. Dito pa rin sa paboritong channel, ang The Flyers TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mga katribo, mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, subscribe na sa ating channel para ikaw ay maging exclusive na katribo na natin. At saka pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga uploads everyday. So itong channel po ay hindi lamang ito naka-live broadcast ng ganito, ng mga pinag-uusapan nating current events. Meron din tayong mga playlist of videos na pwede yung panoorin dito sa loob ng ating channel. So hanapin niyo yung mga playlist natin sa baba nitong ating video. So meron tayo dyan para sa mga kabataan, mga playlist ng Roblox World. Meron din tayong channel na The Roblox World. So i-subscribe niyo yan mga kabataan, mga bata. And then West Philippine Sea updates, meron tayo dyan sa trending news stories. Meron tayong Salveo Barley Grass updates or kwentong Salveo playlist. And of course, yung mga mahilig sa microfinancing, microinsurance, meron din tayong micro agenda playlist. Ayan. So, subscribe nyo na yung ating channel at panoorin yung mga videos natin. Dumako na tayo sa ating unang bahagi, ang balitaan dito po sa trending news stories ngayon. Ayan. Okay, dumako na tayo sa trending news stories ngayon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 14 sa inyong mga kalendaryo. Ito po ang trending news stories headlines. Pag-usapan natin. Pulse Asia survey firm hindi makapaniwala sa resulta ng Senate race ngayong nagdaang 2025 election. Dalawang impeachment prosecutors talo sa nakaraang eleksyon. So ano na ang magiging update? Akbayan Party List nanguna sa mga party list winners. Wow naman. COMELEC nagpaalala sa pag-file ng SOSE bago ang Hunyo at 12 para sa lahat ng mga lumahok sa nakaraang eleksyon. Sa iba pang ulo ng mga balita, Bong Revilla bigong makabalik sa Senado. At
At sa ating balitang West Philippine Sea, China's aggressive actions sa West Philippine Sea. Asahan, nadadami pa. Oh my God. Okay mga katribo, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 14. Ano po? So sa ating trending news stories ngayon na Pulse Asia Survey Firm hindi makapaniwala sa resulta ng Senate race. Pinag-iisipan na ngayon ng Pulse Asia Survey Firm na muling tingnan ang pamamaraan ng kanilang mga pagsasagawa ng survey matapos na napakalayo ng totoong naging resulta sa mga nagdaang mga inilabas na survey habang nasa kasagsagan ng kampanya. Ayon sa political scientist at Pulse Asia President na si Ronald Holmes, ang election 2025 ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng napakalayong resulta mula sa mga ibinibigay ng mga survey. Gagawan umano nila ng paraan na ang mga susunod na survey ay magpapakita ng pantay na boses mula sa lahat ng edad na maaari di umanong hindi nila na-capture ang boses ng kabataan sa mga isinagawang survey. Nais niyang ipunto dito ang mga pumasok sa magkakaibang pwesto ng mga nanalong senador at sa party list sa mga nasa loob ng Magic 12. Pero hindi pumasok sa naging aktwal na resulta ng bilangan. Sa ibang balita, 2 impeachment prosecutors talo sa nakaraang eleksyon. So mababawasan ang prosecutor ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mawawala sa listahan ng mga impeachment prosecutors sina General Santos City Representative Loreto Atcharan at si Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon matapos matalo ang mga ito sa kanilang muling pagtakbo sa Kongreso. Si Atcharan ay pumangalawa lamang sa bilangan habang si Bongalon naman ay tumakbong kongresista sa Albay 1st District at natalo kay Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Maliban sa dalawa, lahat ng nakatalagang impeachment prosecutors ay nanalo sa kanilang re-election bid ngayong election 2025. Kasama sa mga nananatili sa Kongreso bilang mga nanalo at of course impeachment prosecutors sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng bagong Senado. Sina Batangas Representative Jervil Luistro, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo Representative Lawrence Defensor, at si Bukidnon Representative Jonahan Ket Flores. Dahil sila yung mga nanalo na may malalayong agwat sa mga nakatunggali. Samantalang sina Antipolo Representative Romeo Acop at Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan ay wala namang nakalaban sa kanilang mga distrito. Ayan. Sunod na balita. Akbayan Party List nanguna sa mga party list winners ngayong nakaraang 2025 election. Nakakuha nga ng botong 2,749,857 na boto ang Akbayan Party List o 6.71% ng voting population. Ang Akbayan ang party list na pinanggalingan ni Senator Risa Hontiveros at ang isa sa kauna-unahang party list na umupo sa Kongreso noong 1998. Patuloy itong nagwawagi sa bawat halalan maliban noong 2019. Pinapangunahan ni Atty. Chel Jokno bilang first nominee ang Akbayan Party List ngayon. Inaasahang magiging malakas ang posisyon sa Kongreso dahil sa pagkapanalo ng Akbayan. Youth vote ang itinuturing na nagpanalo sa party list. COMELEC nagpaalala sa pag-file ng SOSE bago ang Hunyo 12. Ayan,
Nagpaalala ang COMELEC or Commission on Election sa lahat ng mga lumahok sa eleksyon 2025, nanalo man o hindi, na magsumite ng kanilang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures bago mag-Hunyo 12. Ipinaalala ng COMELEC na lahat ng partido, party list, at mga opisyal na kandidato ay required na magsumite ng kanilang SOSE or Statement of Contributions and Expenditures kahit sila ay nanalo o hindi. Kahit sariling pera o mula sa iba ang kanilang ginastos, o kahit walang inilabas o tinanggap na kontribusyon, o kahit na hindi sila nagtuloy ng kanilang kampanya, at o kahit nag-withdraw na ito, maliban kung ginawa ang pag-withdraw bago magsimula ang kampanya or campaign period. So, ang pag-file po ng SOSE ay itinaga ng COMELEC mula May 13 to June 11. Yan. Ito, sa balitang ito, Bong Revilla, bigong makabalik sa Senado. So matatanda natin si Bong Revilla kasama sa Magic 12 ng survey firm. Pero sa actual hindi lumabas. So kaya ito yung tinitingnan ng Pulse Asia. Okay, sa detalye, umabot sa 11,788,471 na boto ang nakuha ni Senator Bong Revilla na naglagay sa kanya sa ika-15 pwesto. Subalit bigong umabot sa ika-12 na opisyal na uupo sa bagong Senado. Ayon sa kanya, sa loob ng 30 years na pagsabak niya sa politika, 90 days lang di umano ang politika sa nasyonal at 45 days naman sa lokal. Pagkatapos manumpa ay dapat magkaroon na di umano ng pagkakaisa ang lahat ng mga nanalo, anuman ang kulay nito, sa ilalim ng nag-iisang bandila upang paunlarin ang ating bayan. Tama din naman yan. Ano po? Yan. So, thank you so much sa Bong Revilla sa iyong payo. At sa ating balitang West Philippine Sea, China's aggressive actions sa West Philippine Sea asahan. Sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na asahan na marami pang gagawing karahasan ang China laban sa ating mga alagad ng kapayapaang nakabantay sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ng sekretary matapos magkaroon ng mapanganib na maneuvers ang China Naval Frigates at Coast Guard vessels nito laban sa Philippine Navy corvette na nagpapatrolya sa Panatag Shoal noong Mayo 5. Maliban dito, marami pang pangharas ang ginawa ng China sa ating karagatan dyan sa West Philippine Sea nitong unang linggo ng Mayo habang ang Pilipinas ay nasa kasagsagan ng paghahanda para sa midterm election ng 2025. So ayan nga po ang mga detalye, ulo at detalye ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 14 sa ating mga kalendaryo. So muli, ito pang inyong lingkod, ang inyong tagapagbalita at nagsulat ng mga balita, Coach Randy. So bukas abangan natin ang mga updates sa mga trending stories na ito dahil medyo kaabang-abang din naman ang mga detalye ito, lalong-lalo na yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Okay. So mga katribo, dumako na tayo sa ating ikalawang bahagi. Okay, ang ikalawang bahagi na ito ay hatid sa inyo ng walang iba po kundi ng Salveo Barley Grass. Kaya kung kayo po ay familiar sa Salveo Barley Grass, ano po, so ang gagawin nyo lamang po ay umorder na nito, bumili na, at meron tayong link sa caption nitong video or ilalagay yan sa ibaba nitong ating video. Ano po, so legit distributor po ang The Flyers TV ng Salveo Barley Grass at marami na pong napagaling na sakit. Ano po, so click na yung Salveo Shop link, nandyan po sa caption nitong ating live. Ayan. So muli, ito po ay hatid sa atin ng Salveo Barley Grass. Ano po? Kaya kung kayo po ay nangangailangan ng vitamins para sa inyong mga chikiting,
vitamins na organic. Ano po, hindi na kailangan bumili pa ng mga nasa botika or nasa mga capsule or yung mga syrup dahil ito ay clinically or what we mean is laboratory made. So dito na tayo sa SBG or Salveo barley grass. Ano po? So madaling timplahin lamang sa malamig na tubig. At maganda nga kung meron tayong tumbler. Ibuhos mo lang sa tumbler, yung isang sachet, po, dito sa loob ng tumbler. Then, pwede mo This ng portion pambaon. is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Okay, dumiretso na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa kung saan pag-uusapan nga natin yung malaking porsyento ng voters turnout. So, sabi nga, yung survey ng mga nakaraan bago ang actual na election, ang laki ng pagkakaiba dun sa resulta ng survey sa naging resulta ng actual na bilangan. Kung saan nga po, si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino po ay hindi kasama sa mga magic tool. Kung napapasama man ay nandun sila sa bottom part. Pero sa actual na nangyari, nasa top 5 yung dalawa. Number 2 si Bam Aquino. At number 5 naman si Kiko Pangilinan. So tinitingnan natin dito na majority ng voters na nagkaroon ng pagbabago or nagbigay ng malaking pagbabago ay ang boto ng mga kabataan. Na kung saan tinitingnan natin dito sa ating record na 25.94 million doon sa mga botante ay millennials o sila yung mga ipinanganak noong taong 1981 hanggang 1996. At 21.87 million naman ay mga Gen Z, kung saan sila yung mga ipinanganak noong taong 1997 hanggang 2007. So, pag kinumbine mo yung 25 plus 21, 46% po ng voting population ay halos puro kabataan. So sila po yung nagpanalo. So, siguro ang maling nagawa dito ng survey firms, ang kanilang mga survey ay ikinandak lamang doon sa mga akala nila ay mga matured enough para magdesisyon. Hindi nila alam na ang dapat talaga magdesisyon sa mga itong bagay mostly mag-participate is yung kabataan sapagkat matagal pa ang ilalagi ng kabataan dito sa ating mundo at kailangan ngayon pala na paghahandaan na nila kung anong klaseng bukas, kung anong klaseng future ang dapat na naghihintay sa kanila. Dahil nga sinabi nga natin na ang kinabukasan ay nakadepende sa mga inihahalal natin. Tulad ngayon, itong kongreso, itong Senado na nagdaan, puro payaso ang mga miyembro, puro buwaya ang mga miyembro, puro linta ang mga miyembro. Ano nangyari? Diba? Galit na galit tayo noong panahon. Noong nakaraan sa panahon ng matandang Marcos, si Makoy, si Ferdinand Marcos Sr., galit na galit tayo dahil nilubog niya ang Pilipinas sa utang, although ang daming proyekto na nagawa. Pero galit tayo dahil lumubog tayo sa utang. Sa panahon ni Marcos Sr. Pero alam niyo ba kung anong totoong nangyari? Huwag na tayong bumalik sa likuran or sa nakaraan. Tumingin tayo dito sa kasalukuyan, di ba? Bago maupo si Ferdinand Marcos, si Bongbong Jr. bilang presidente, ano ang nangyari? Lumubog ng todo ang utang ng Pilipinas. Kung nagalit tayo doon sa paglubog ng utang natin sa panahon ni Marcos Sr., mas doble po ang nilubog ng Pilipinas sa pangungutang natin sa panahon po ng nagdaang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Isipin mo, bumaba si Pinoy bilang presidente, ang utang ng Pilipinas ay nasa 6 trillion lamang. Pero nang bumaba si Rodrigo Duterte, ang utang po ng Pilipinas ay umabot po sa almost 12.7 trillion, halos kulang-kulang 13 trillion. So ilan ang tinaas noon mula sa 6 trillion, naging 13 trillion? Hindi po doble ang tinaas, hindi po 6 trillion. Bakit? Taon-taon kasi nagbabayad din tayo eh. So ibig sabihin, mas malaki pa ang inutang, hindi lang doble. Di ba? Pero hindi tayo nagagalit dun sa ginawa ng nagkarang. Tapos, wala tayong nakitaan kung saan ginamit. Sasabihin niyo ginamit sa pandemic kasi may COVID. Pero tingnan niyo yung budget ng pandemic ng panahon na yon. Umabot pa dun sa trilyon na inutang. Billion-billion lang pinag-uusapan nung panahon ng pandemic. Diba? So, yun yung mga comparison natin. Kaya ang hirap isipin. Buti na lang at yung mga kabataan, yung mga Gen Z natin, ng mga kabataan, yung mga millennials natin, nag-iisip talaga sila. Alam nila i-compare yung mga datos, yung mga numero.
Kaya yung mga nagsasabi na the best, di ba, noon sabi nila, golden years daw po yung panahon ng matandang Marcos, ni Makoy. Hindi po golden years yun, dahil ang golden years ng Pilipinas ay panahon po ni Ramon Magsaysay. Pero wag na natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin ngayon, ang sabi naman nila ngayon, the best president daw, si PRRD. Ano? The best president? Pero siya yung may pinakamalaking inutang. Ano para sa ating lahat? Simula sa unang presidente ng Pilipinas kay Aguinaldo hanggang ngayon, ang may pinakamalaking utang na ginawa sa kasaysayan ng Pilipinas ay si Duterte. Kung saan ibinaon tayo ng todo, na kung saan tayo mga Gen Z, tayo ng mga millennials, tayo ng mga kabataan, ang magbabayad dito ng napakahabang panahon dahil sa dubli-dubling inutang ni Duterte na hindi natin nakitaan. Sabihin mo mga proyekto, saan napunta? May nagsabi sa akin, may nagchat sa akin, isa sa proyekto daw na the best ay yung sa ilalim ng lupa ang tawag nila doon, yung trend ang tawag doon, yung subway. Hindi po pwede yun. Hindi kasama yung subway sa inutang. Ang subway po ay separate na utang na project. Di ba? Hindi yung kasama doon sa nautang pa. Hindi pa yun, hiwalay pa yun. Kasi hindi po napunta doon yung inutang natin, hindi rin napunta doon sa pinagawang mga tulay kasi PPP yan. Private partnership yung nangyari dyan sa mga proyekto. So saan napunta yung pera? Saan napunta yung pera? Bigyan ko yung sample. Panahon ni Pinoy, million-million lang ang confidential fund and intelligence fund. Pero panahon ni Duterte, umabot ng 4 billion. Billion ang pinag-uusapan natin. Saan napunta yung 4 billion? Taon-taon. Diba? Isang sample lang yan. Isample pa natin yung Parmali scandal. Diba? Pero tayo mga Pilipino, bulag pa rin sa katotohanan. Di pa rin natin alam. Sila sabi pa rin, the best president, daming pinatay. Hindi man siya ang pumatay direct, pero siya ang nag-utos, siya ang mastermind eh. Diba? Sabihan kita, walang problema na patayin yung mga addict na yun, mga kriminal na yan, yung mga drug lord na yan. Ang problema, hindi naman eh. Ang nag-file ng kaso sa ICC, hindi naman yung mga namatay na mga drug lord o mga addict. Ang nagreklamo po doon sa ICC ay yung pamilya ng mga pinatay na mga inosente. Diba? Bigyan kita ng sample, yung 3 years old, sa tingin mo yung 3 years old, pusher yun, addict yun, drug lord yung 3 years old. Kung ikaw yung magulang ng 3 years old na pinatay, kung ikaw yung kapatid ng 3 years old na pinatay, kung apo mo yung 3 years old na pinatay, yung pinakabatang napatay doon sa drug war, okay lang sa'yo na tawagin collateral damage yan? Di ba hindi? O wag na tayong lumayo, ibalik natin kay Kian De Los Santos na napagkamalan na addict, napagkamalan na pusher, na hindi naman. Ikaw yung magulang ni Kian De Los Santos, okay lang sa'yo na pinatay yung anak mo? Kung ikaw yung kapatid ni Kian De Los Santos, okay lang sa'yo na pinatay yung kapatid mo? Kung ikaw yung lolo at lola ni Kian De Los Santos, okay lang na pinatay yung apo mo? Sige nga, tanungin ko kayo yung mga nagrarally dyan, yung mga nasa OFW. Kung anak ninyo dito sa Pilipinas yung pinatay, na alam niyo namang hindi addict na pagkamalan lang, or sabihin na nating addict yung pinatay at ikaw ay nasa abroad, anak mo yon. Naging addict sila dahil nasa abroad ka, napabayaan mo, hindi mo sila nag-guide ng maayos, pinatay doon sa drug war, okay lang sa'yo? Tapos magrarally-rally ka dyan sa abroad na bring home Duterte. Hindi ko sinasabi na huwag i-bring home si Duterte. Ang problema kasi dito, yung kaso ng crimes against humanity, ay i-final sa ICC, hindi sa Pilipinas. Kaya, normal lang na sa ICC litisin yung kaso. Wala kasi nag-file dito sa Pilipinas eh. Pero kung dito yung final sa Pilipinas, dito sana yung lilitisin. Yun naman ang punto natin doon. Ang sa atin lang naman, mabigyan ng katarungan ng lahat. So hindi natin sinasabi na mali sila, tama tayo, or kung ano man. Pero yun kasi yun kasi yung naging mukha eh. Sabi nila nung nag-drug war daw dito sa Pilipinas, very peaceful na daw, na para daw tayo yung Singapore. Diyos ko po. Naging Singapore daw yung Pilipinas na nagkaroon ng drug war. Sino ang naniniwala? Ito yung totoo. Nung nagkaroon ng drug war, mas lalaw nakakatakot yung Pilipinas. Bakit? Kapag lumabas ka ng madilim, ng hanggang hating gabi, hanggang madaling araw, baka magpagkamalan ka pa na addict, mapagkamalan ka na pusher, mapagkamalan ka na nagdodroga. Di matutukhang ka. Diba? Samantalang yung panahon ni Aquino, walang drug war. Ako, lumalakad ako ng halos magdamag. Kasi trabaho natin pang gabi. Safe na safe kami. Wala namang problema, hindi kami natatakot.
Kasi wala kaming kinatakutan na tokhang. 'Di ba? Pero yung panahon ni Duterte, hindi po Singapore yung Pilipinas, mas nakakatakot. Kasi ang tokhang walang pinipili. Yun ang dapat nating tandaan. Grabe ang nangyari sa panahon ni Duterte. Pero, umabante na tayo ngayon. Dahil tapos na ang eleksyon, magsama-sama tayo, lahat ng mga nanalong kandidato, sana po ay magtrabaho ng tama. Huwag natin tingnan yung personalidad ng mga nasa likuran natin, maka Duterte ka o maka Marcos. Trabahuhin na lang natin ano ang pangangailangan ng isang bayan ng Pilipino. Yung kaso ni Duterte, bahala na dyan ang mga espesyalista dyan, ang mga dapat may katungkulan. Huwag natin pakialaman. Dahil sila na yan trabaho nila yan sa yung mga abogado nila, private na yan na kaso. Wala nang pakialam dyan. Ang pakialaman natin yung ating economy, yung trabaho din sa Pilipinas, yung mga nagugutom ng mga Pilipino, mga bumababa na klase ng living allowance natin din sa Pilipinas. Ibig tumaas ang standard pababa ng pababa. Lumilit ang sahod dahil tumataas ang mga bilihin. Yun ang dapat nating pag-usapan. Hindi yung mga drugs, hindi yung mga ICC na yan, di ba? Ang pag-usapan natin, ano ang magagawa mo para maging maayos ang Pilipinas bilang nakaupo na senador, bilang nakaupo na congressman, di ba? So wag na nating pag-usapan pa yung mga personal na yan na pangailangan. Sample na lang na tutok natin sa call center, sa BPO sector. Sige nga, gawa nyo ng paraan yan. Bigyan nyo kami ng maganda at maayos na investigasyon para magkaroon tayo ng patas o pantay na mga benefits, di ba? Kasi nga grabe na nangyayari sa Pilipinas. Pinagsasamantalan tayo ng mga private sector dahil ang gobyerno nakafocus doon sa mga issue na wala namang kinalaman sa pangkalahatan. So bago tayo maghalit ng tuluyan, so thank you so much sa mga nanonood at sa mga nagko-comment diyan. Hello, kumusta kayo? So pasensya na at medyo uminit ng konting umaga, mainit kasi ayan. So di bali na hayaan niyo na next day or bukas titingnan natin na magkaroon tayo ng mas magandang topic. So aaraw-arawin natin yung ating mga gobyerno diyan, mga official, mga binoto natin na trabahuhin nila yung ating pangangailangan. Hindi yung mga personal na kanilang personal motives nila tungkol sa Duterte or Marcos na mga topic. Dapat ang pag-usapan pag ikay nakaupo din sa Senado at Kongreso, ano yung magagawa nyo para pataasin ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Tama na yung mga personal na mga atake. So, although tutukan din yan, pero dapat may specific na agency dyan. Huwag na kayong makialam dyan lahat. Diyos ko po. Pag-iiwanan na tayo. Sabi nyo, pag-iiwanan ng Pilipinas kasi gawain nyo. Diba? Problema nyo kasi tinatrabaho yung mga personal tapos ikaw ang unang magreklamo na napag-iiwanan tayo. Ikasama ka dun sa dahil kung ba't napag-iiwanan tayo Diba? Kung sino ka man salita na napag-iiwanan ng Pilipinas, kasama ka sa problema ng Pilipinas. Diba? Kasi ang tinatrabaho mo, personal mo. Ayan, so, thank you so much mga katribo, mga ka-flyers. So, lagpas na naman tayo sa oras, nag-overtime na tayo. So, bukas, magkita-kita muli tayo eksaktong alas 9 dito sa The Flyers TV sa Busina Arangkada. So muli ito po yung Busina Arangkada. Kasama niyo si Coach Randy. Good morning sa ating lahat. Busina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Ayan sa ating mga live chatters. Thank you so much sa inyong lahat. Kasama si Coach Randy. Join lang kayo sa ating chatting. Lalo na bukas. Sorry at medyo late na tayo sa oras. Medyo may limit lang tayo. Thank you so much sa inyong pag-participate. Asahan ko na bukas ay magkita-kita muli tayo. Ang The Flyers TV. Subscribe na. Busina Arangkada. Kasama mo tuwing umaga araw-araw. May mga maiinit na balitang pupukaw at gigising sa iyong mapupungay na mga mata. Busina Arangkada. Tuwing umaga. Pagtalakay sa mga isyung magbabago sa iyong pagkaunawa. Busina
Arangkada, tuwing umaga. Mga usaping may kaugnayan sa ating kinabukasan. Busina Arangkada, tuwing umaga. Kasama si Coach Randy upang gabayan tayo upang unawain ang bawat paksa sa araw-araw. Busina Arangkada, tuwing umaga. Araw-araw, ganap na ang ika-9 ng umaga. Dito lang yan sa paborito mong channel, ang The Flyers TV. Subscribe na!